Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Kinontra ng Malacanang ang kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kahapon sa Senate Plenary. Partikular na sa sinabi nito na political prisoners sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala itong katotohanan dahil nasa Sandigan Bayan na ang kaso ng dalawang senador. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Kung papayagan naman na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dalawang senador na nakaditine, maaaring magkaroon anya dito ng special treatment. So kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong. Ito ang reaksyon ng palasyo tungkol sa manifestation ni Senator Marcoleta na humihiling sa impeachment court na humanap ng paraan para makalahok sila ni Senator Estrada sa paglilitis. Duda ang Palace official na mapagbibigyan ang hiling na ito dahil nagkaroon na ng desisyon ng Sandigan Bayan sa motion ni Senator Estrada na hindi maaaring mabigyan ng tinatawag na virtual freedom ang isang nakaditine. Samantala, pag-aaksaya lamang ng oras para sa Malacanang kung sasagutin ang mga kritisismo ni VP Sara sa nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Partikular na ang pagdududa ni VP Sara na mapapakulong si dating House Speaker Martin Romualdez. Parang ito po yung waste of time, sagutin, dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. May patutsada rin ang Malacanang sa sinabi ng pangalawang Pangulo na pag-aaksaya lamang ng oras ang panunood ng ikalimang SONA ni PBBM. Ang SONA, ito po ay paraan, ito ay ang pag-uulat ng Pangulo ng kanyang naging accomplishments, kung ano pa ang gagawin ng gobyerno para sa taong bayan. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. Hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam. Mangmang ang mga kababayan mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.